na belongs in net income. Siya kasi yung ating taxable income. Pag meron tayong net income, meron tayong taxable income. Okay? So, kung saang bracket, and in our example, na belong siya sa third bracket, which is for 800,000 to 2 million. Yata, tama? Okay, 800,000 to 2 million na bracket, which is i-deduct natin yung 800 from the net income. So, meron siyang difference na 697. I-multiply natin ng 30%, which is the tax rate from the table 1. So, tax table natin, pinuha tong 30%. And magkano yung 30% ng 697? Meron siyang 209, no? 30% of 697 is 209,000 plus meron siyang tax base, no? Under that bracket, meron siyang tax base na 130,000. So, ayan. So, tingnan nyo sa table kung tama ba. So, all in all, ang tax due pala niya or ang kanyang income tax na dapat niyang bayaran is 339,000. Yan. Yan siya ang dapat niyang bayaran. So, ganyan mag-compute yung tax due. Though wala tayong mga deductions dyan kasi doon sa ating example, wala tayong ginawang deductions. Walang withholding, wala siyang wala siyang payments for the first 3 quarters. Kasi as I've said, meron tayong 3 quarters sa isang taon na dapat na ma-declare at mabayaran yung income tax due to the government. But sa ating given ay wala siyang mga binayaran. So, ibig sabihin, for the whole year, ito talagang babayaran niya, 339,214. No, 214.55. Now, if you're going to fill up the annual income tax return, yung Form 1701, take note na wala siyang decimal places or wala siyang centavo. Rounded siya. Dapat i-round off nyo ang numbers to the nearest, no, number. So ngayon I will going to show you how to fill up Form 1701. Okay? So yan. So kita nyo ba sa first page or page 1, as I've said, parang pare-pareho pa rin siya sa Form 1700. Okay? Ang mga information sa taxpayer, yung personal information, pare-pareho pa rin. Pero, meron siyang email address. Anyway, na-discuss ko naman to. Meron siyang email address. Bakit kailangan? Kasi, pagka nag-file kayo online, yung system mismo ng BIR, no? Si BIR system, yung Integrated Tax System. Ngayon, hindi na siya Integrated Tax System. Siguro, once na mag-roll out na yung new system ng BIR, tatawagin na siyang IRIS. Anong tawag dyan? Integrated Revenue Information System. Yata. Hindi ko masyadong, hindi ako sure. But I am sure of the acronym IRIS. IRIS. Or IRIS. So, yung bago nila. Okay? So, ganyan pagka-fill up, no? Kasi yung ating given is 2015. From January 1 up to December 31 of 2015. So, yung for the year period is 2015. And then, hindi naman siya amended return kasi pagka-amended, ibig sabihin, twice ka nang nag-file. So, pangalawang file na. For this situation, first filing pa lang ito. So, hindi siya amended. And then, hindi rin siya short period kasi yung binigay na scenario is January 1 up to December 31. So, whole year. So, hindi siya short term or short period. So, ito yung given na TIN. And then, under number 6, take note of the RDO code. Itong RDO code, ito yung code of the BIR Revenue District Office na nagbigay ng TIN kay taxpayer. Or kung saan nag-register si taxpayer. No? Automatic siya mabibigyan ng RDO code. And then under number 6, taxpayer type. So we're going to select kung anong type si taxpayer. Of course, yung basehan natin dun sa ating given.
wala siyang tinatanggap na compensation, hindi naman siya professional, wala siyang estate and trust. So, ibig sabihin, single proprietor siya. Engaged in trade or business, purely. So, single proprietor. So, under number 7, pinagpapili tayo kung anong alphanumeric tax code ang ating pipiliin. Kasi single proprietor siya, business income ang kanyang type. So, ibig sabihin, pipiliin natin dito kung alin dito sa business income, graduated IT rates ba or business income 8% IT rate. Okay? So, mayroon kasi doong nakalagay sa ating given information na mga computation sa tax due. Tapos, ginamit niya yung income tax rate sa tax table 1. So, ibig sabihin, hindi tayo gumagamit ng 8% IT rate kasi ang rate doon na ginamit natin is 30%. So, we're going to select II-012. Hindi yan si II de las Alas, ha? II-012, business income using graduated income tax rate. Okay. And then, now take note of this. Itong number 7, kakailanganin talaga to kapag on the following pages, no? Kailangan siya on the following pages. Mayroong pumapasok. Okay. So, if ever na kung ano ang option nyo or choice nyo dito sa number 7, kailangan doon sa succeeding pages ay consistent kayo. Okay? Kung, for example, business IT, business income 8% IT rate ang ginamit nyo, doon sa page 2 and 3 naman ay kailangan 8% IT. Ang doon sa 8% na IT rate na fields naman kayo mag-fill up or doon sa section or part na kung saan available ang 8% IT rate. Now, in this case, we are using business income graduated IT rates. Makikita natin mamaya kung saan siya na part and section. Okay? So, last name, first name, and middle name dapat ilagay dito. So, doon sa ating given, ikaw, so, ibig sabihin, piliin mo to, pangalan at middle name. At saka yung address here. Later on, kasi hindi pa ako nag-post. Anyway, ito, na-post ko na to sa Flare. If you've noticed, na-post ko na to. So, birth date, your email address, and citizenship. Claiming foreign tax credit, wala. So, blanco na tong number 14. Next tayo. Ayan. Contact number, wala tayong binigay na contact number. So, wala namang contact number na lahat 9. No? Pero married kayo, wala kayong anak, married, si spouse nyo naman ay walang income, di ba? Yung binigay na details, walang income si spouse. Married nga pero walang income si spouse. So, kahit because walang income si spouse, number 18 is not available. So, ibig sabihin, leave it blank. And then number 19, income exempt from income tax? No. Bakit? Nag-file nga siya ng income tax. May exempt pa ba? Hindi. So, no ang nakalagay dyan. And kasi no dito, wala kayong preferential rate or wala kayong special or exempt rate. Just leave it blank. So, dito na. Kasi under number 7, we chose graduated business income graduated IT rates. So dito naman sa number 21 dapat graduated ang i-case natin dito, no? We chose graduated rates kasi graduated yung sa number 7. If under number 7 8% IT rates ang gagamitin, so dito rin 8%, no? Ang ating i-choose. Ang number 21 naman ay method of deduction. If you remember, meron tayong mga itemized deductions doon sa ating given, di ba? Marami siya mga deductions. So, ibig sabihin, itemized siya. Hindi tayo gumagamit ng optional. So, ayan, itemized deduction ang ating inikisan dito. And then, dito naman, tax due, ayan, ito yung tax due, 339,000, no?
if we are using, anong tawag dyan, online system, automatic itong magpapopulate. So, ibig sabihin, kung gumagamit tayo ng electronic filing and payment system ng BIR, blanco muna ito. Okay? This is unavailable. I mean, available naman pero blanco pa. Hindi mo mapwedeng ma-fill upan. Bakit? Kasi system ang mag-fill up niyan. The system will going to compute and then we're going to populate information on these fields. Okay? Kita nyo naman, wala siyang total tax credits. Okay? Wala siyang surcharge sa penalties. Wala. So, meron siyang total amount payable na 339,215. Okay? So, kita nyo na kung magkano ang babayaran na income tax. So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-fill up yung ibang mga fields. In fact, yung sa audited financial statement, yung balance sheet kasi, hindi na siya i-fill up pa dito. Dati, yung 12 pages na annual income tax return, yung balance sheet na nasa audited financial statement ay kailangan pang i-fill up doon sa 12 pages, no? Meron siyang mga fields doon at kung saan we're going to fill up the balance sheet from the audited financial statement. But in this new version of the annual income tax return, there is no more balance sheet to be filled up in this form kasi tinanggal na yung ang dami-daming pages. 4 pages na lang to. So what is important is the income statement. So yung income statement na lang ang i-fill up natin dito. So ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng financial statement bago tayo mag-fill up nito. Okay? Ayan. So at the end of the form, kailangan, ayan, kung payable naman yun, di ba? 339,000. So, huwag nyo nang ikisan ito. If in case na sumubra naman yung kaltas, no? For example, merong yung tax due is negative. Ibig sabihin, meron siyang refundable. So, depende sa inyo kung kailangan yung i-claim ang refund, ikisan nyo to. Or kailangan yung i-carry over, no? As tax credit for next year or next quarter, succeeding quarter. Ikisan ito. Depende sa inyo. Okay? And then, ayan. Kung manual, meron tayong pangalan dito. Name of the taxpayer dito, tapos pirmahan. Pero kung online filing, wala na itong pangalan dito, wala na rin pirma. Tapos ipa-file online. And then the BIR system will going to acknowledge, magpapadala ng email sa inyong given email address acknowledging your filing of the return. At the same time, kung nagbayad kayo online, i-acknowledge din yung receipt ng payment. So, ganyan si TIS. TIS, ITS. Electronic Filing and Payment System. So, yan. Pero kung manual, kailangan nyo sulat ng pangalan and pirmahan and you'll go to the authorized agent bank para magbayad ng inyong income tax. Ito namang part na dito, part 3, this is with regards to payment of bank debit or check, no? Or tax debit memo. Yung iba kasi gumagamit ng checkis, so dito sila nag-fill up drawing bank, check number, check date, and amount of the check. Ayan. And then at the bottom, sa original form kasi ng Form 1701 ng tax return, meron siyang parang black portion sa likod ng opposite of this page, no? In this portion. Kasi pag nagbayad si taxpayer doon sa bangko, i-validate ng bangko ang part nito. Merong lalabas dito, parang mag-print bangko, okay? The bank will go and print the payment of the taxpayer here and then merong ilalagay dito, this is machine validated information detail. Ganyan. Pero kung ang naman siya, doon naman sa deposit slip at the same time, meron namang machine validation doon. So, okay lang naman. Tapos, i-receive ito ng bangko kapag you are filing or the taxpayer is filing in the bank. Okay? The bank teller will going to stamp receive in this portion. Yan. Kung hindi ito natatakan ng teller, ay nako, mayroong penalty si teller.
At the same time, hindi tatanggapin ng ibabalik yan ng BIR doon sa bangko. At si teller ng isang bangko ay kailangan niyang tawagan si taxpayer para i-inform na hindi niya na pirmahan. At hindi na pirmahan, hindi na stamp receipt at tatakan niya yung mga kasi ito ay tatlong copies. 2 copies will be given to the BIR, wala namang i-retain si bangko. Yung isang copy is ibibigay kay taxpayer upon filing and paying the tax due. So kailangan, kung ibalik ni BIR naman yung hindi na stamp receipt ni bangko, hahanapin talaga ni bangko si taxpayer para i-stamp naman yung isang copy ni taxpayer bago ibalik sa BIR. Okay, 2 copy yan sa BIR. Yan. So, second page, ayan, meron tayong TIN dito, taxpayer's ID number. Huwag kaligtaang ilagay ang taxpayer's identification number and the last name of the taxpayer. Kasi, for example, sino ba ang pangalan yun? Dapat pala dito, last name ang nakalagay dito, last name. Bilacruz naman ang nalagay ko. Sorry. Nakopya ko tuloy yung ano ba yun? Example ko sa isang anyway, TIN tsaka last name ang ilagay dito, no? Ng taxpayer. And then, itong part 4 kasi background information of spouse. In our given situation, walang income si spouse. So, ibig sabihin, wala siyang susulat dito. So, just leave this blank. Okay? Blank ko lang ito. Pero kung si spouse mayroong income, ay kailangan itong fill up ni spouse. Kung income ni spouse is compensation, so dito siya sa compensation. Okay? Hindi siya sa professional, hindi siya sa single proprietor. Kung compensation na siya. Okay. So, ano pa? Ayan. Computation of tax sa gross compensation ng taxpayer or ni spouse. So, wala namang tinanggap na compensation, so leave this blank. Correct. Yan, no? Blanco siya. Walang information na nakalagay. And then Schedule 3, ito yung taxable business income for graduated rates. Okay? For graduated rates. So, yan, from number 8 up to number 20, number 16, yan. And then for graduated naman, for optional standard deduction, ayan, until number 24. Pero in our case, wala tayong optional deduction, no? Hindi, walang graduated niya hindi siya optional deduction. So, lalagay natin dito yung gross receipts, no? Magkano ba yung gross receipts? 18,307,000. Take note, walang centavo. Rounded ito. Okay? And then, wala siyang sales returns kasi wala naman siyang hindi naman goods yung kanyang business, no? Nature of business. Services yun kasi human resources, no? Labor. And so bring down na lang natin tong sales receipts niya, gross receipts. So yan ang kanyang net revenue or net receipts. And then yung cost of services niya, di ba? Yung cost of services is 13,649,000. So i-deduct natin from the net revenue. So meron siyang gross income na 4,658,000. Tapos yung total allowable itemized deduction is 3,160,000. So meron siyang net income na 1,497,382. So yun ang nakita natin, di ba? Sa ating financial statement. So wala namang ibang other non-operating income. So bring down lang natin tong 1,497,000 at nang computein natin ang yung tax due, the result of the computation for tax due is 339,215. Okay? Count it. So yan na. Kita na yung tax due. And then, ito yung para sa 8%. Wala naman tayong 8% kasi graduated nga ang natin, ang ating gusto. So, blanco lang ito. And we'll proceed to the next
Schedule, ordinary allowable deduction. So, saan to hahanapin? Doon sa ating operating expenses. Okay? Now, because of the anong tawag dito? Modification of the annual income tax return na dati ay 12 pages, ngayon 4 na lang. Some of the itemized deductions, no? Allowable itemized deductions were omitted from the form. Ngayon, ang na-retain lang ay itong mga informations na ito. Kaya minsan, sa ating audited financial statement, wala tayong makita na items dito sa return, pero nandun sa ating audited financial statement. Like this one, mayroon tayong mga repairs and maintenance, wala naman dito. So, ang ginawa ko, dito na lang sa other deductions, dito sa blank na portion, ayan, dyan siya ilagay. So, meron tayong 1,306,000 na other allowable itemized deductions na yung mga items ay wala naman dito sa given. Okay? Pero yung mga representations, nandyan naman yung representations, salaries and wages, nandyan, is, nandyan naman siya, taxes and licenses, and transportation and travel. So if we're going to sum up all the ordinary allowable itemized deductions, aabot naman tayo sa total na 3,160,000. So ito ay the same figure doon sa ating financial statement, doon sa income statement, no, ng ating financial statement. So next is this allowable itemized deduction for special and exempt transactions. Wala naman. So blanco lang siya. So ibig sabihin, kung ano yung hindi applicable ay huwag nyo nang i-fill up. Kung yung applicable lang, yun lang ang i-fill up ninyo sa form. If you're filling up manually. Pero if you're filling up online, no, ay hindi ka talaga makaka-entry dito kasi hindi ito activated, no? This is deactivated by the system itself. Ang activated lang yung mga fields na dapat mong i-fill up. And if you're using the electronic filing and payment system, online system ng BIR, pag-fill up ng form, kailangan yung mga activated fields ay kailangan mo talagang fill upan. Otherwise, pag you leave it blank, hindi tutuloy, hindi i-validate, no? I mean, during the validation, mag-i-error si system at ipaprompt ka na balikan mo yung item na yon. Dapat mong fill upan. Meron siyang corresponding message. Item number 4. Error. Okay? Ayan. So, kailangan mong i-fill up talaga pag online filling up of tax return. Fill up the available activated fields. Dito sa manual, ay kayo nang bahala. Si taxpayer nang bahala mag-fill up kung saan siya dapat mag-fill up. But be sure na yung field na fill up pa naman ay tama. Okay? Kasi kung ano yung mga information sa audited financial statement, tapos pagdating sa tax return, hindi naman tama yung fields na pinifill upan ng taxpayer, ay nagkamali-mali na rin pagdating sa mali. So kung titingnan niya ni BIR, bakit walang information dito? Saan nalagay information? So mali-mali siya. So there is a possibility na i-verify siya ni BIR, and the big possibility is i-examine siya. Meron siyang examination na mangyari, i-investigate. So kailangan na ayusin sa pag-fill up ang income tax return para hindi siya magiging kahina-hinala. Okay? Si BIR kasi pagka nakita may confusion or may doubt si BIR sa tax return, i-verify niya, hahanapin niya si taxpayer at tatanungin, kaya magkakaroon ng investigation. Once na magkaroon ng investigation, ma-audit kayo ni BIR. So, yun na. Okay? Baka may tinatago si taxpayer, yun, makikita yun ni BIR. At papagbayarin si taxpayer ng tamang buwis. Kung may kulang, ay bayaran niya yung kulang. Kung sumobra naman, pwede naman siya mag-claim ng tax refund after the investigation. So, ito naman ay sa mga informations ng losses. So, hindi naman losses si taxpayer. So, just leave this blank na portions. Okay? So, this is page 4. Ayan. PIN pa rin. So, every page sa
taas ng page talagang ilagay nyo yung TIN, no? Taxpayer. Baka naman pag-graduate niyo ay magiging bookkeeper kayo ng isang kumpanya or ng isang establishment na dapat alam nyo. Okay? So, this is null ko pa rin. So, leave it blank. Part 6, summary of income tax due. So, regular income tax rate niya ay 339,000. Yun yung dapat yung bayaran. Wala naman siyang mga special. Wala ding madideduct na government agency share. Wala naman. So, wala siyang net special rate. So, yung magkano yung income tax due niya, yun na ang total income tax due. 339,000. Carry down lang. Anyway, sa pag-fill up naman ng form, you are guided kasi meron namang nakalagay dyan ng mga informations kung paano nyo i-fill up. Okay? So, yan. Then, part 7, tax credits. Wala siyang tax credits. Ano itong mga tax credits? Ito yung mga taxes na kinaltas na, no? Nakaltas from the taxpayer na dapat naman i-claim ni taxpayer as the taxpayer's credit. So kung magkano yung babayaran, for example, 339,000 yung babayaran niya. Tapos for the first 3 quarters, meron pala siyang binayaran na income tax. O di yung binayad niya is the total amount of income tax paid during the first 3 quarters shall be deducted from the annual income tax due. Yan. I-deduct doon para konti na lang ang babayaran ni taxpayer. Now, ito naman mga withholding, no? Creditable tax withheld, meron siyang certificate to 307 for the first 3 quarters naman. Kasi every quarter may posibilidad na meron siyang creditable tax. So itong creditable tax, probably, ito yung mga, for example, nag-rent si taxpayer ng commercial space. Yung nirentahan niya, hindi pala. Ganito. Paano ba yun? Services kasi ito, di ba? So, si customer or si client ni taxpayer, kasi services ito, no? Nagbabayad siya, for example, ng 100,000 every month, no? Ngayon, kasi siguro si taxpayer kasi 18 million tong kanyang itong kanyang kita the whole year, no, gross receipts. Inaltasan siya ng withholding tax na 2% of 18 million for the whole year, for the quarter. Okay? So, no, not 18 million. Hatiin natin. Let's say for the first quarter meron siyang income na 6 million. So, si client ni taxpayer, kinaltasan siya ng 2% income tax expanded, no? Withholding tax na 2% from 6 million. Ngayon, yung 2% na kinaltas ni taxpayer, ni client, kailangan ni taxpayer na i-claim kasi kinaltas sa kanya yon expanded withholding tax. So, kailangan niya i-claim. At the end of the year, yung 2% i-claim niya para liliit, i-minus niya dun sa kanyang dapat na bayaran. For example, na 339,000. So, there is a big possibility na at the end of the year, maliit na lang ang babayarang income tax ni taxpayer because maaaring nagbayad na siya for the first 3 quarters, maaaring mayroong mga creditable withholding taxes na nakaltas sa kanya na kailangan niyang i-credit or i-claim. Yan. So, liliit ang kanyang babayaran. Now, in this case, wala siyang tax payments for the first 3 quarters. Wala siyang creditable tax for the first 3 quarters or 4 quarters, no? Wala. So, ibig sabihin, kung magkano yung kanyang tax due, yun na yung total tax due niya. Okay? So, dito naman sa Part 8A, wala. Kasi special rate. And then, exempt. So, wala to. So, dito, blanco. Kasi wala siyang mga payments and credits. Okay? If ever na meron siyang payments and credits, dapat ilagay dito kung magkano yung income tax payment niya for the first 3 quarters at magkano yung total withholding, no? Total creditable tax withheld for the first 3 quarters plus creditable tax withheld for the 4th quarter. And then, i-sum up para magkaroon tayo ng total credits.
and or payments. Tapos, doon natin ilagay sa diretso na lang muna tayo ha. Dito sa part 9, net income per books, dapat ilagay dito kung magkano yung net income. Kasi sa system, online, pag hindi mo nalagyan ito, pag validate mo, mag-error, hindi balanse. Okay, mag-error siya. So, meron siyang prompt na kailangan mong lagyan ito. Okay? Yan. So, ito yung sinabi ko sa inyo at the bottom part of the form, meron siyang tax table. Dito kayo hahanap kung anong tax rate ang applicable. So, sa sinabi ko na nga kanina, 30% tayo, no? 800 to 2 million. Kasi yung net income niya is 1.4 million. 1,497,000. So, within the bracket of 800 and 2 million. So, meron siyang 30% excess of 800 plus 130,000 na tax base. Yan. So, ngayon, balik tayo. Kita nyo dito, itong total tax credits, blanco. So, kung balikan natin yung first page, ayan. Blanco din ang kanyang total tax credits dito. Ngayon, if ever na meron siyang total tax credits doon, ilagay natin dito, anong nakalagay? Sa number 23, less. So, tax due, less total tax credit. So, ibig sabihin, liliit ang ating tax payable. Okay? Mag-reduce siya. So, medyo affordable siya at the end of the year. Ito ang purpose kung bakit meron tayong first 3 quarters na installment option ng taxpayer. So, binibigyan ng batas si taxpayer na mag-declare ng kanyang income every for 3 quarters at magbayad in installment kung magkano ang kanyang dapat bayaran ng income tax due to the government. So, ito yung mga presentations. So, any questions so far? Tapos na tayo sa presentation on how to fill up annual income tax return. And if you will see, nandiyan na yan sa Flare. And later on, magpo-post na ako ng inyong quiz. Yung quiz kung paano yan. But I want it quiz. Okay? So, questions and clarifications. Jan Mark, my question? Wala. Ayag. Umalis si Ayag. Pakisulat yung pangalan nyo sa chat box para mayroon kayong secondary attendance. In case na umalis kayo online, makikita natin na galing kayo dito. Sumilip lang. Okay? We are 12:23. 23 tayo lahat. So, wala ba tayong tanong? Mga ludis, mga sakalam na lodi. Wala? Basta, excuse me sir, Yes. kung ano ang nasa income statement sir, andyan din sa sir, sa BIR form. Yes, kung ano yung anong figure na nasa income statement, dapat yun ang isulat doon sa tamang field ng income tax return. Okay sir. Vanessa, parang masama ang tingin mo Hindi na gumalaw si Vanessa. Wala namang tanong? So again dito sa annual income tax return form 1701, kapag sumubra sa 250,000, kailangan mag-attach na kayo ng financial statement. Kung hindi man siya audited, at least meron siyang financial statement. But, kailangan kung mag-attach man kayo, much better na audited financial statement. Kasi pag audited financial statement kasi, certified yan ng isang public accountant.
So, advice ko sa inyo, pagkatapos nyo mag-aral ng marketing, ba yan? Yes, sir. Marma, tsaka, ano? Kala ko kasi Marma pala. Mag-schooling kayo sa TESDA ng bookkeeping. Para at least man lang kahit hindi kayo maglaland right away ng magandang trabaho, at least kabayo alam niyo ng bookkeeping, pwede kayo mag-bookkeeper ng isang tindahan, ganyan. Okay? Kapag marami kayong paturo kay Sir Teddy, sabihin niyo kay Sir, kumusta pala si Sir Teddy? Hindi niyo alam? May nakita kasi ako sa post doon sa Facebook nila. Hindi na, sir. Parang, Ilang tanaw, sir? Yan nga eh. Kita ko sa Facebook parang may oxygen yun. Sana okay si Sir Ted. I-pray natin siya. Okay? Yung mga yung mga hindi pa naka-submit ng mga requirements ni Sir Teddy, submit na kayo or mag-pray kayo sa kanya para maayos na siya. So, okay na ba tayo? Walang mga question, Estrada? Wala. Wala, sir. Wala. Okay. Sige. So, ayan yung anyway, i-download nyo to sa Flare. Nandoon na siya. And, again, study the presentation kung paano na i-post doon sa form yung mga informations. And, ayun, today is Thursday. I will going to post quiz. Hopefully, na matapos ko ngayon ng isang quiz. And I am trying to make it a little bit easier. No? Easier. I-modify ko lang tong example natin para easier siya sa inyo. So, yung exam na medyo complicated, ha? Pero pagka na-estudyohan nyo yung form at saka yung mga attachments kung paano isusulat doon sa form ang mga informations, mas madali lang siya. Kahit isang mata lang pag fill up, ayos na ayos.